Welcome back to a series so hoyo! Even Norman Mangusin subscribed in today's video. Boy AC Garage! Pinost na po nila na nahuli at parang nakulong siya. Basically behind bars na siya, mga kaunggoy, no? Hindi ko alam kung ito na yung main, CIDG Cavite, basta CIDG, basta nasa likod na siya, behind bars na po siya, mga kaunggoy. Yun yung pinaka-main na nangyari dito sa topic natin ngayon, mga kaunggoy. Ngayon, bakit siya nakulong? Well, marami din siyang oopsies, pero yung pinaka-main oopsie na nagawa niya, magugulat kayo. Yung reason kung bakit siya nakulong, magugulat kayo, mga kaunggoy. So, without further ado, let's begin! Let's up those numbers! Alrighty, mga kaunggoy, it is I, Manong Jaire, and welcome back to a brand new video dito sa Legendary Series, mga kaunggoy, kung saan kung ano-anong issue sa social media or sa media ang pag-uusapan po natin ngayon, mga kaunggoy. Boy AC Garage! So, apparently, may nangyari sa kanyang mga oopsies, no? Nahuli po siya and nakakulong po siya as of recording this video. May mga mugshots po siya. Ngayon, paano po ito nag-circulate online? Meron pa nga siyang video sa loob ng kulungan. Nakita po natin. Ito po yun, mga kaunggoy. Ayan. Kayo na. Shout out kay Mag-ingat ka palagi. Yeah. So nakikita nyo po, nagyayabang pa siya. Nasa likod na siya ng bars, nasa kulungan na siya, pero nagyayabang pa rin siya. Parang may shout-out pa siya sa loob ng kulungan eh. Ngayon, paano siya naka-record sa loob ng kulungan? Hindi ko po alam, mga kaunggoy. How were they able to do this shit? Ang alam ko, bawal yun eh, di ba? Parang bawal yun sa loob ng kulungan, di ba? Magre-record sa loob ng kulungan, tapos may shoutout pa, tapos parang ang saya-saya pa niya sa loob, eh, no? Parang ang yabang pa niya, eh. What the fuck, man? Does he have some screws loose? Medyo baliw ba siya na masaya siya na nakulong siya? What the fuck, man? Hindi ko alam kung ano meron dito kay Boy AC Garage, right? Ngayon, may mga kontrobersiya kasi siya sa mga previous na nangyari sa kanya, mga kaunggoy. So, kilala nyo po siya na isa po siyang nagbebenta ng mga used cars, no? Marami siyang binebentang used cars, tapos may garahe po siya. Pero matalino pa rin. Alam niyo yung mga second hand na kotse, binebenta niya po yun, mga kaunggoy. Ngayon, recently kasi, meron siyang controversy na meron isang customer na nagreklamo sa kanya. Parang yung nag-down payment siya ng 60,000 pesos sa isang kotse na hindi ni-release at hindi ginamit. So imagine niyo yun, nag-down payment kayo sa isang kotse ng 60,000 pesos, tapos never nyo na nagamit, never nyo na drive, basically never nyo nahawakan, no? Pero na down payment nyo, mga kaunggoy, no? Tapos na-realize, no, parang may mga naka-discover na mga mga law firm ba to, or yung mga nag-iimbestiga. Basta itong customer na to, nagreklamo siya sa isang parang hindi ko alam kung mga lawyers ba to or attorney. Nireklamo na yun nga, yung hindi na refund sa kanya yung 60,000 pesos na down payment, mga kaunggoy, sa isang kotse na hindi naman niya nagamit, na figure out, nalaman na yung business niya, yung negosyo niya, it is operating without a business permit. Ngayon, hindi ko alam kung may consequences yun na malala if you're operating a business without a permit dito sa Pilipinas, mga kaunggoy, no? Alam ko bawal yun eh. May negosyo ka, tapos walang business permit, mga kaunggoy. Alam ko bawal talaga yun eh. Ang pagkakaalam ko, no? Tapos, so, dahil dun sa walang permit yung business niya, you would think na yun yung dahilan ng pagkakakulong niya. Pero, in reality, hindi pala yun, mga kaunggoy. The reason kung bakit nakulong siya is because he is facing serious charges related to comprehensive firearms and ammunition, mga kaunggoy. Illegal possessions of firearms and ammunition. What the fuck? Isa po siyang vlogger
na businessman na nagbebenta ng mga used cars, although walang permit mga kaunggoy, pero he is carrying illegal possession of firearms and ammunition. Ngayon, bakit ganito? Hindi ko alam mga kaunggoy eh. Why? Why is he carrying a gun? Mga kaunggoy. Like, anong use niya? Marami ba siyang kalaban? Marami ba siyang kaaway? Wala ba siyang pera para magpagawa ng mga lisensya para to carry a firearm, mga kaunggoy? Why is he carrying guns illegally? Mga kaunggoy, firearms and ammunition, yun yung dahilan kung bakit siya nakulong, mga kaunggoy. Ngayon, ang dami nagsasabi, magbe-bail lang siya, gano'n, mabe-bailable. Ngayon, hindi ko alam kung bailable po ito, mga kaunggoy. Pero ang dami nagsasabi, depende daw yan sa barrel kung bailable, no? Kasi kung high-powered mga barrel talaga, mga 50 caliber, 5.56, gano'n, mga kaunggoy, mahirap magkaroon ng bail, mga kaunggoy. So, yun yung sinasabi na iba. Siguro, hindi ko sure kung yung barrel niya ay talagang high-powered na mga rifle, mga assault rifle, mga M16 or siguro ang barrel lang niya is siguro either 9mm or 45 ACP lang, mga kaunggoy, no? So hindi naman siya siguro yun, hindi ako maniniwala kung ang kine-carry niyang barrel ay yung mga high-powered, mga kaunggoy, no? Kasi mas mahirap makakuha ng ganun, no? Okay. Tapos, ito yung sinasabi ng iba, okay? There is a severity of charges depending on the caliber of the confiscated firearm, mga kaunggoy, no? So, yun nga, kakasabi ko lang kanina, hindi ko alam kung 9mm or 45 ACP, mas malala kung 5.56 yung ammunition na gamit, mga kaunggoy, 5.56 NATO, ganon. Ayun, the offense could be non-bailable and carry a penalty of prison mayor. 6 to 12 years in prison, mga kaunggoy. That is a lot of years, mga kaunggoy. He is fucked. Kung ano man yung hawak niya, he is absolutely fucked. No? Ngayon, kasi hindi ko gets like bakit niya kailangan mag-carry ng barrel? Marami ba siyang kaaway or what? Kung marami siyang kaaway or kung kailangan niya para sa safety niya. Kasi may mga ibang mga tao na hindi naman sila police, hindi naman sila part of the alam niyo yung part of the police or military, mga kaunggoy, kumbaga normal civilians pero may mga barrel sila. Ngayon, paano sila nagkakaroon ng barrel? Yun yung tinatawag na LTAP, no? License to carry, mga kaunggoy, no? Tapos alam ko marami pang mga lisensya yan. Hindi lang isa, 3 yan eh. Tapos meron pa yung mga kukuha ka pa sa krame, kukuha ka pa sa main PNP, mga kaunggoy, di ba? Para makakuha ka ng lisensya to carry a firearm. Vlogger siya. Marami siyang kinikita sa mga used cars niya, 'di ba? Nagbebenta siya ng used cars. Bakit hindi niya asikasuhin 'to kung kailangan niya talaga to carry a firearm for his safety? Kasi maiintindihan ko, he is carrying a firearm for his safety. Pero there is a legal way to do it. Bakit hindi na lang siya kasi, no? He has the fucking resources to do this shit, mga kaunggoy, 'di ba? Like yung mga license shit na yan. Bakit hindi niya gawin yun, no, mga kaunggoy? Now, I don't know, right? I don't know. Ngayon, dahil nasa siya, no, medyo nakakaawa din siya, kahit mayabang siya, gano'n, bla bla bla. Nakakaawa din siya, mga kaunggoy, no? Kasi, nahuli siya, he's behind bars. Is it bailable? Feeling ko naman may pera siya para pang bail, di ba? No, siguro naman may pera to para pang bail, mga kaunggoy. Yun nga lang, ang dami niya pa ring oopsies, ang dami niyang kontrobersiya talaga, mga kaunggoy. Now, I'm not sure how he's gonna bounce back from this shit, pero ayun nga, mga kaunggoy. Ngayon, ang dami nagsasabi, di ba, na-leak yung mugshot niya. Yung mugshot niya is circulating online. This was July 30. July 30 po siya hinuli at ngayon lang
nag-leak. Ngayon lang nag-surface, mga kaunggoy, na yung mga videos niya na nagyayabang siya sa loob ng kulungan, tapos yung mugshot niya, mga kaunggoy. How did this get released into the public? Hindi ko alam, mga kaunggoy. Bahala na sila dyan. Problema nila yan, mga kaunggoy. I'm just here to report the news, and I'm just here to make videos here in the legendary series, mga kaunggoy. Ngayon, AC Boy Garage, he is semi-cooked, mga kaunggoy. He is cooked. He is fucked. Alright? Unless he finds a way to jump out of the shithole, hindi ko alam kung ano mangyayari sa karir niya, mga kaunggoy. Alright? Pero bahala na siya, mga kaunggoy, no? If my updates man, actually nakakatawa yung mga ibang comments na sinasabi na siya daw si Kulaong Jr. Siya daw si Norman Mangusin Jr. Anak daw siya ni Norman Mangusin. Nakakatawa po yung mga comments na yun. Pero ayun nga, good luck, Boy AC Garage. Even though I don't actually give a fuck about you, pero sige, kung ano man, I don't wish harm on the person. I don't wish any bad luck on the person, pero I don't really give a fuck about him. Ayun lang. Yun lang. And that's the bottom line because Manong Jared said so. Alright, I gotta head out.